Ang sabi po sa ating balita dito ay Bybit Crypto Exchange no longer available on Google Play Store in the Philippines. Isa pong napakalaking balita ang gumalantang sa crypto community dito po sa Pilipinas ngayon. Kung isa ka po sa mga gumagamit or users ng Bybit para sa iyong trading, maaring napansin mo na may hindi magandang nangyayari. Ayon po kasi sa report ng Bitpinas dito, ang mobile application ng Bybit ay opisyal nang nawala sa Google Play Store para sa ating mga Pinoy users. Nagsimula po ito nitong nakalipas na March 18 at hanggang ngayon, kumpirmadong hindi mo na ito mahanap sa search results. Ito po ay isang seryosong escalation sa ginagawang crackdown ng ating gobyerno laban sa mga unregistered offshore trading platforms. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga assets? Malalak ba ang ating pera? O ito na ba ang simula ng tuluyang pag-block sa website mismo? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang numerical data, ang timeline ng SEC at ang mga alternatibong paraan para maprotektahan ang ating pinaghirapang crypto. Kaya wag po kayong kukurap dahil ito po ang pinaka-importanting update para sa atin bilang mga Pinoy traders ngayong taong 2026. Simulan po natin tungkol sa search results at ang coins.ph sponsored ads. Kapag nag-search ka ng salitang Bybit sa iyong Android phone ngayon, mapapansin mo na ang unang lumalabas ay hindi na po ang official app. Sa halip, makikita mo ang mga sponsored listings mula sa mga local exchanges gaya po ng coins.ph. Ang tanging makikita mo na lang na may pangalang Bybit ay mga third-party apps gaya ng profit trading app o mga AI trading boots, mga apps na hindi pagmamay-ari ng Bybit mismo. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang isang aggressive move mula sa ating mga regulators. Ang pagtanggal sa Play Store ay ang unang hakbang para limitahan ang pagpasok ng mga bagong users. Pero para sa akin, ang mas nakakabahala ay ang consumer risk. Dahil wala na ang official app, baka malito ang mga bagong traders at ma-download ang mga third-party apps na pwedeng maging mitsa ng phishing o hacking. Ang numerical drop sa downloads ng Bybit dito sa Pilipinas ay asahan nating magiging zero sa mga susunod na araw para sa mga bagong users. Kung ikaw ay kasalukuyang may app na, huwag mo itong i-uninstall dahil baka hindi mo na ito maibalik ng madali mula sa official source. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang dahilan ng blocking. Balikan po natin ang timeline. Hindi ito biglaang desisyon. Noong pang third quarter ng nakalipas na taong 2025, ang Securities and Exchange Commission o SEC ay naglabas na ng babala laban sa 10 international exchanges. At kasama po rito si Bybit. Ang numerical fact ay simple: operating without a license. Ayon po sa SEC, ang mga platform na ito ay nag-aalok ng investment products sa mga Pilipino nang walang kaukulang pahintulot mula sa gobyerno. Bagamat wala pang formal public confirmation ang Google o ang SEC tungkol sa request na ito, ang timing ay eksaktong tumutugma sa mga enforcement actions na ipinangako ng komisyon noong nakaraang taon. Sa aking opinyon, ito po ay bahagi ng mas malawak na kampanya para protektahan ang mga local VASP o Virtual Asset Service Providers gaya po ng PDAX at saka coins.ph. Ang gobyerno ay gustong masigurado na ang bawat sentimo na dumadaloy sa kripto ay regulated at taxable. Ang numerical reality ay mahirap habulin ang mga offshore exchanges kapag nagkaroon ng scam o abirya.
Kaya naman, ang pinakamadaling paraan para sa kanila ay ang putulin ang access ng publiko. Pero ang tanong, sapat na ba ang pagtanggal sa Play Store para pigilan ang mga Pinoy traders? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng website blocking at ang NTC. Heto po ang kailangan nating paghandaan. Sa mga nakarang crackdown ng SEC, gaya ng nangyari sa ibang platforms, ang pagtanggal sa App Store ay sinusundan ng ISP blocking o ang pag-block sa mismong website sa tulong po ng National Telecommunications Commission o NTC. Kapag nangyari ito, hindi mo na maa-access ang Bybit.com gamit ang iyong normal na internet connection mula sa PLDT, Globe o Converge. Ang numerical probability na mangyari ito kay Bybit sa loob ng susunod na 30 hanggang 60 days ay napakataas base sa pattern na nakita natin kay Binance at maging sa iba pang mga platforms nitong nakaraang taong 2024 at 2025. Sa aking opinyon, nakikita ko ng mga traders ay mapipilitang gumamit ng VPN o Virtual Private Networks. Pero babala, ang paggamit ng VPN para mag-trade ay pwede pong maging labag sa terms of service ng mismong exchange at pwedeng ma-freeze ang account mo para sa security reasons. Ang numerical data ng mga frozen accounts sa mga bansang may ban ay tumataas tuwing may ganitong crackdown. Kaya naman, ang pinakamatalinong galaw ngayon ay ang mag-withdraw ng sapat na liquidity patungo sa iyong non-custodial wallets gaya po ng MetaMask o Trust Wallet. O kaya naman ilipat po ang funds sa mga regulated local exchanges habang mainit pa ang sitwasyon. At narito na po ang aking kabuang opinyon tungkol sa balitang ito. Ang landscape ng crypto trading dito sa Pilipinas ngayong taong 2026 ay nagiging centralized at highly regulated. Ang pagkawala ni Bybit sa Play Store ay isang malinaw na mensahe mula sa gobyerno. Play by our rules or stay out. Ang numerical growth ng crypto adoption dito sa ating bansa ay hindi po hihinto. Pero ang paraan kung paano tayo nagtitrade ay magbabago. Para sa akin, bagamat nakakainis ang ganitong mga ban, ito rin ay isang paalala na ang not your keys, not your coins ay mananatiling gintong panuntunan. Kung ang pera mo ay nasa exchange, hindi mo ito kontrolado ng 100%. Ang 2026 crackdown na ito ay isang hudyat para po sa atin bilang mga Pinoy traders na maging mas edukado sa decentralized finance o DeFi. Huwag pong hayaan na ang pagkawala ng isang app ay maging dahilan ng iyong pagkalugi. Maging mapagmatsyag, laging mag-backup ng iyong seed phrases at siguraduhin na mayroon kang exit plan sa bawat exchange na ginagamit mo. Ang numerical analysis ng market sentiment dito sa Pilipinas ay nagpapakita po ng takot sa ngayon. Pero ang mga smart traders ay laging nakakahanap po ng paraan para mag-adapt. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang dapat po nating gawin. Huwag po tayong magpanik, pero huwag din tayong maging kampante. Ang pagtanggal ng Bybit sa Play Store ay kumpirmado na po. Kung ikaw ay may malaking halaga sa platform, simulan mo ng pag-isipan ang iyong mga susunod na hakbang. I-check ang iyong email para sa anumang announcement mula sa Bybit mismo. Manatiling nakatutok sa bawat galaw ng SEC at NTC tungkol sa isyong ito. Ang ating layunin ay hindi lamang po mag-trade, kundi ang protektahan ang ating yaman sa gitna ng nagbabagong regulasyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.